alam mo, nung nagka-debt crisis tayo sa tatay, di ba? Yung size nung utang na yon was 58.6% ng GDP. Ganon kalaki yun. Wow, okay. Pero ngayon, sa anak, 65% na of GDP. Wala na, Pilipinas, mga kababayan. So, hindi lang yan nararamdaman kasi swerte ito si Junior eh. Kasi ang dami ng OFWs. Kasi nung panahon ng tatay niya, wala pa masyadong OFW. So, ang kinikita lang, yung international reserves noon was only $2.5 billion. Yung utang niya in dollar terms was 28 billion. So, sobrang laki ng utang compared to the reserves. Ngayon, itong administrasyon ni Marcos Jr., ang dollar debt niya is 33 billion. Mas malaki pa doon sa tatay, di ba? Ito yung external debt, 33 billion. Pero, yung international reserves natin ngayon is 104 billion dollars. So, kumbaga, mas malaki dahil nga, yung mga OFWs, nagpapadala yan every year. And last year, umabot ng almost $40 billion. Grabe, laki ng utang na loob natin sa mga OFW. Talaga, sobra talaga. Kaya yung mga OFWs, alam mo, yung mga ordinaryong Pilipino correct. Sila talaga yung nagtataguyod sa ekonomiya, hindi yung gobyerno. Hindi. Wala tayong utang na loob sa gobyerno dapat, di ba? Exactly. So dapat talaga, huwag kayong mahihiyang humingi ng serbisyo at saka tamang panunungkulan sa mga government officials natin kasi tayo empleyado natin sila. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Correct. Diba? So hindi tayo dapat natatakot. Mga kababayan, hindi tayo dapat natatakot sa mga nakaupo sa opisina ng gobyerno o sangay ng gobyerno. Dahil papaalala ko lang po, karapatan ho nating humingi ng kasagutan, karapatan nating makatanggap ng tamang liderato or pamumuno. Kaya dapat ho na hindi tayo matakot sa kanila. At kung nagagalit tayo or nananawagan tayo na dapat ho talaga gampanan nila ng tama ang kanilang tungkulin, especially sa mga pagnanakaw. Kasi tayo po nagpapasweldo sa kanila. Diba? So, wag ho kayong papasindak from, with all due respect with men in uniform, to the local government, sa pinakababa hanggang sa Vice President, Presidente, Senator, Congressman, tayo ho ang amo nila. So, pinapaalalahanan ko lang ho tayong lahat na dapat ho sila ang matakot sa atin, hindi tayo matakot sa kanila. Pero yun nga, habang natatakot sila, lumalaki yung utang. Yun na nga. So, yung utang, tayo rin magbabayad niyan. Diba? Hindi naman sila, yung mga kawatan, tinatakbo nga nila yung pera palabas ng bansa, diba? Kaya maski nagtataas ng interest ang Bangko Sentral. Kasi ngayon sabi nila, hawkish monetary system. Ano ibig sabihin ng hawkish? Belt tightening yan. Magtataas sila ng interest para yung pera daw na excess sa sistema bumalik sa sa Bangko Sentral, no? Or makalap nila para yung inflation medyo bumaba. Pero maganda yon kung demand pool yung inflation. Ibig sabihin, malakas ang demand. Mababa ang demand ngayon kasi hindi nga kumikita yung mga tao. Tapos, mataas ang presyo. So, cost push, hindi demand pool. So, maski sabihin nilang, itataas ko yung interest, hindi pa rin masyadong bababa ang inflation kasi wala naman talagang diba? Walang pumapasok. Walang demand. Oo. Ganyan. So, maski magbenta ka dyan ng sangkatutak na ng mga bilihin. Kunwari, mga mahal na damit, hindi na yun masyadong bibilin ngayon. Oo. Diba? Walang pera nagtitipid ang tao. Oo. Ganyan nga, di ba, kung yung 1,000 mo 730 na lang. Ano pang pambili mo ng ibang gamit? Correct. Diba? 27% of your money. Kaya di ba yung mga luxury brands, maalis na Yes. Di ba? Totoo. Nagsasara na sila. Ano nga ba yung mga nagsara lately? Alam mo nga. Basta may mga luxury brands na nagsara lately. At saka Miss Cora, ang nakakalungkot ngayon sa ating bansa is ang laki ng utang natin, pero ang tanong ko po, meron po ba tayong malaking proyekto or may nagawa po ba ang administrasyon na to ng proyekto na nakatulong or nakagaan sa pamumuhay ng mamayang Pilipino? Di ba, yung tragedy dyan, sabi mo ng trahedya. Talagang trahedya, no? Trahedya talaga kasi ang laki nung naging utang, pero walang pinuntahan yung pera.
Yun yung gusto kong itanong, saan pumunta ang Sa pera? maleta. Oh, diba? Oo nga eh. Napunta ba sa The Hague yun? Sa maleta napunta yung pera. Kaya Oo. kaya ayaw nilang ituloy yung Blue Ribbon Committee hearings na guest yung mga sundalo. Kasi yung mga sundalo ang nagpapatunay na Yes. meron talagang mga corruption na malawakan at malaki. Malaki. At saka ngayon nga rin ako nakakita talaga, inuulit ko palagi to every time na ngayon lang ako nakakita na katulad ko na ikaw, Miss Cora, ginahasa ka, ninakawan ng bahay mo. Huwag naman sana. Hindi. Sample lang po. Oh, sample lang. So, tapos, nakita mo kung sino yung gumawa. Nung nagreklamo ka sa kapulisan, or sa, sa mga dapat mong puntahan para humingi ka ng tulong, imbis na pakinggan ka at paniwalaan ka, dahil ikaw na nga yung biktima, ikaw pa ngayon yung masama. Ikaw na yung nagwi-witness, ikaw pa yung masama. At ang nakakatawa doon is, yung I follow the evidence. Di ba malaking ebidensya yung kapag eyewitness ka? Perfect example, kapag ikaw ba pinatay, pinagtangkaan kang patayin, or ginahasa ka, may time ka pang mag-video or mag-voice record na ginagahasa ka. Yun yung testimonial evidence. Diba? Which is the strongest form of evidence. Exactly. So yun yung nakakalungkot, actually nakakagalit, especially sa ating mga leader, congressman, senator, na rather than listen, hindi naman nating sinabing tama lahat or totoo, di ba? Pero how can you know if you won't even give them the chance na ilatag yung kanilang evidence at kanilang testimony? Pero Kathy, you see, napaka-obvious na kasi there is this grand cover-up scheme. Yes, halatang halata. Na nangyayari. Yung sa Senate lang nagkagulo. Halata na talaga. Na alam mo na kaya ayaw nilang matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kasi they're covering up the truth. Yes. So yun yung malungkot kasi ganun nga, kagaya ng sinabi mo, wala ka nang matakbuhan kasi pati yung Senado na control na ng Malacanang, di ba? Kasi yun nga, gusto nilang pagtakpan yung katotohanan. Pero alam mo, Miss Cora, ang magandang nangyari dito is yung Diyos talaga marunong Pinakita niya sa atin. Oo. Yun, ang sama ng experience, ang pangit tingnan, pero ang Diyos talaga marunong. Ipinapakita niya sa sambayan ng Pilipino yung katotohanan. And I think, right now, hindi na I think, alam ko for a fact, na dahil sa mga nangyari, etong mga nakaraang araw or linggo, nakita ng tao na talagang there's a big scandal na, sabi mo, tragedy na talaga naman na nagtatakipan at I'm so very, very disappointed, especially doon sa mga kakilala kong mga leader na supposedly I thought na ipagtatanggol or itataguyod or ipaglalaban nila kung ano yung kapakanan ng sambayan ng Pilipino. But rather, ano ang nanaig? Posisyon, greed, pagkaganid sa pera, at sa power. Yeah. Actually, yung gobyerno ngayon, tyrannical na. Oo nga. Tyrannical na kasi kontrolado na niya lahat ng sangay ng gobyerno. So, yung mga institusyon na dapat nagsisilbi sa mga Pilipino, ginagamit na ng pamahalaan to weaponize. Paano bang sabihin ng weaponize sa Tagalog? Sandata. Ginagamit na sandata na sa mga kalaban niya. Diba? So, kung magsabi ka ng hindi Naaayon sa kanila. naaayon doon sa naratibo nila, gagawin kang kriminal, ganyan. So, Oo. 'di ba maraming mga vloggers na kinasuhan na, ganyan. Meron tayong freedom of expression, Yes. freedom of speech dito sa ating constitution. Bakit nila pinipigilan ang mga tao magsalita? Ganyan. So, Yeah. nagugulat nga ako, pati yung mga ibang ekonomista. Ako nga lang yung medyo ganito magsalita kasi hindi ko na talaga matiis yung mga nakikita kong numero At nagpapasalamat kami sa inyo kasi sabi nga na integrity at karakter ng isang tao is mababase sa katotohanan. Yung ang daming yun, sabi ko maraming abogado ngayon. Yung mga abogadong nagpaka-GAGO. Kasi binabali ang Constitution. Hindi ako abogado pero kahit paulit-ulit mong basahin ang Constitution,
alam natin ang katotohanan. At gustong-gusto ko to, after neto talaga, nakalista kayo lahat sa aking mga lawyers kayo at pati mga videos yung mga statement yun. Talagang nag-iipon kami kasi kakasuhan na papatanggalin namin kayo ng lisensya kasi niloloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Kakapal nyo. Yung iba nga nagsasabi, Cora, mag-ingat ka. Ganyan. Sabi ko yung mga numerong nakuha ko, You're galing just din naman sa telling the gobyerno. truth. Oo. So, anong iaano nila sa akin? Anong ibabato nila? Tama. Galing din sa kanila yung mga numerong yun di ba? Kaya lang, hindi linalabas sa mainstream media masyado. Yes. Or kung may lalabas man, walang analysis. Yung Hindi parang nila selective yung kung gusto Oo, lang nila, di ba? Hindi nila hinihima yung mga numero para lumabas talaga yung katotohanan at yung pinakamalaking, yung big picture. Yeah. Ganyan. Kasi nakikita mo na ngayon yung buong ekonomiya apektado na. Kaya nga 2.8% na lang yung ating growth ng first quarter. Ngayon sabi ni BBM, we will grow by 6%, ganyan. Kung 2.8 na lang ang first quarter, he needs to grow, mathematically he needs to grow 7% in the next 3 quarters. Wow. Paano niya mo ma-achieve gagawa? yan? Wala kang Correct. investments masyado. Tapos yung Yeah. infrastructure spending mo halos wala, Wala. di ba? Yeah. So maintenance na nga lang ginagawa nila Pero yung sabihin mong new projects, wala to provide jobs. So kung walang jobs, mahina ang household spending mo. Tama. Diba? Ang taas ngayon ng langis pa, mataas pa, di ba? Tapos nagdi-depreciate ang peso. So ibig sabihin, yung import cost mo mas malaki kaysa sa exports. Correct. So saan manggagaling yung growth mo? Yun na yung mga components ng GDP mo Household spending, government spending, investments, at saka trade. Lahat bagsak. Lahat mahina.